Timothy chapter 2, verse 1 and 4. The message this afternoon, the biblical picture of a Christian. Okay, 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 4. Akong basahon, tanawalan nyo diya sa inyong tindugan. Thou therefore, my son, be strong in the grace that in the Christ Jesus, and the thing that thou hast heard of me among many witnesses, thou some commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness of a good soldier of Jesus Christ. No man that what strangleth himself with the affairs of his life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong kaayo namo, sa imong kaluoy namo, sa kaluwasan, Ginoo, imo kaming gilukat, imo kaming gitubos, pinagi sa imong hamiling nga dugo nga imong giulo sa cross. Lord, I pray that you will bless this message. Dasiga, Ginoo, mga Kristiyano nga nagmaluyahon, sulbara ang ilang mga problema, O God. Ikaw nagpray nga dasiga kami sa share o pagmantalas sa maayong balita o sa paghimo sa mga buluhaton nga imong gisugo namo. In Jesus' name I pray. Amen. Nagkasalamat mga lingkod mo. The biblical picture of a Christian. Una, nato makita dali sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Apostle Paul called, iyang gitawag sa Timothy, a son, anak. That's number one, son. Okay, Apostle Paul called Timothy son, a son of faith. And God called us also, gitawag ta sa Ginoo nga iyang mga kanakan, no? And ato makita sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them he become the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Sa diha nga nakadungog ka sa maayong balita, sa diha nga imong gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, imo siyang gituhuan o imo siyang gipasulod sa imong kinabuhi, nahimo kang anak sa Diyos. O ang mga Kristohanon, we are sons and daughters of God. Amen? O ingon sa Paul, my son, be strong in the grace. We need to be strong serving God. Amen? Kining anak sa Diyos, no? Ang yawa, basta mahimo na kang anak sa Diyos, kaaway na ka sa yawa. Gusto sa yawa nga muundang ka, di ka mo padayon, no, sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo. Tunay papa nga daghang anak. 30 ka buki ang anak. Daghang klase-klase nga mga babae niya, hapit na siya namatay. Gipatawag niya tanan niyang anak niya dito sa gamay nga payag. Dito siya gaigda. Yang giingna ng iyang mga anak. Mga anak, kita mo anang kalubian, layo kayong kalubian. Grabe kadagan sa lubi. Ingon siya, ayaw ganyan na ibaligya. Kaingon ang 30 ka anak, uy, dako di tagbahin na ni. Yutaan din is papa di ay. Siya, kita ka ng balay di ha, ka ng dako ka nga balay. Pero dito sa payag, ayaw ninyo na ibaligya. Tagang sa kitudlo, kadugayin siya, kaning akong kuhan gihigdaan, kaning payag, kaning yuta din eh. Ayaw ninyo ni ibaligya, ingon ang kamanghuran. Nga naman pa, siya kay dili ni ato, katutan ng mga yuta, di ni ato. Mao ding di ibaligya, kay dili da iya. Naunang mga anak, nako silang bahin. Pero doon na tayo inheritance sa langit. Amen? Umani mo gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas na himo naka nga anak sa Dios. Your names is written in heaven. So Apostle Paul said, be strong. Kana bitong bata ato ingnon, strong, isog, musukol sa mga pagsulay sa kinabuhi. So kung mahimo kang anak na ka sa Dios, dapat
Daghan mga pagsulay nga gusto siya wa muundang ta aron aton tamayon ang atong amahan nga wa ta mga lagad sa Ginoo. We need to be strong in the Lord. In Colossians chapter 1 verse 23, if you continue in the faith, grounded, the word grounded, kanang na grounded yun, nidulot yun, and settled, and not move away from the hope of the gospel which you have heard and which was preached to every creature which under heaven, whereof I, Paul, and made a minister. Dapat ang atong pagtuo na tisok gayod. Dili matarog. Dili gamay lang mga problema, wa na. Nagtaligsik lang, wa na. Siya din akong simba, taligsik, ubhon ta. No? Ang gusto sa Ginoo ingon ana ang atong pagtuo. Dili sa gamay nga mga pagsulay, maluya dayon sa pagsimba, sa pag-alagad sa Dios. In Luke chapter 11, verse number 13. In your Bible, please. Luke chapter 11, verse number 13. 11 to 13, I'm sorry. Luke chapter 11, verse 11. Na maigsoon ko sa Ginoo, ato makita diri ang atong amahan ang Diyos. If Christ in your heart, naana siya, gidawat na mo si Jesus Christ, Kristohano na ka, itbot pasabot niya na, anak na ka sa Diyos, o ang Diyos mismo, nagsulti diri sa iyang pulong, nga ang iyang tinguha nato na nahimutan niyang anak, wala magtinguha ang Diyos sa iyang anak na mahimutang makaluluoy. Kamu ba nagtinguha ba mo sa inyong anak? Nga kani akong anak, inigkadakuan ni kamuritsing gini. Kani akong anak, ni kadakuan ni dapat mapriso ni. Dapat makaluluoy na. No, dili taningon na anak, bisag ingon sa pulong sa Diyos, bisag dautan ta. How much more to our Heavenly Father? Human ka ni himong anak, His desire nga mahimo kang blessing sa uban. Atong basahon in verse 11. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Kayo bang anak, mangayog pa, tagaan ba inyong bato? No? Or if you ask fish, will he for a fish give him a serpent? Kumangayo ba inyong anak o isda? Tagaan ba ninyo bitin? No, dili na mahitabo. In verse number 12, or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? Mangayo siya itlog, tagaan ninyo scorpion. In verse 13, if he then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? First of all, God, He gave us the Holy Spirit to guide us, to comfort us. So diya sa iyong pag-alagad sa Ginoo, if you have problem, you have the Holy Spirit na maghatag nimo comfort. Mo guide nimo. May ka Lord, unsa akong buhaton niini. Sometimes I have problems. I muadto ko sa kong kwarto and I talk to God, Lord, unsay akong buhaton. And the Holy Spirit will guide you. Maghatag sa nimog assurance na di ka niya pasagdan, di ka niya biyaan. But another thing, maigsoon ko sa Ginoo, when sa dihang nahimo kang anak sa Dios, dili gusto ang Ginoo kay karon Kristohano na ka, anak na ka sa Dios, nagtunod na ka sa tubig na bautismo, wala giplano sa Dios nga mosamot ta kalisod. No? Ingon siya, kamu ganing, usay, dautan mo, maghimo, ang inyong gusto kayo mong mugasa mo, plano sa inyong mga anak, o mga mahayong butang siya, how much more to your Heavenly Father? Inato tayo yung masab na how blessed we are na nahimutang anak sa Diyos. Don't you know kung atong silingan ay persecute because we are a Christian? Tungod sa atong pag-alagad sa Diyos, dili lang tungod sa imong kabuang i-prosecute ka, ang Diyos mulaban nimo. Daghang kong nakita nga mga tao nga they are, wala sila pagtahod sa mga Kristohanon, kung Kristohanon ilang dumtan,
Nakita nako unsay nahitabo sa ilang kinabuhi. Nakita nako dito sa Mialin katong mga silingan nga mudaot gyud sa mga Baptist. They want to persecute any Christian. Ilang bugal-bugalan, nakita nako sa ilang mga anak unsay nangahitabo sa ilang mga kabataan. Aba nakita na ko itong mga tao, bisag dili tawad Kristuhanon, pero doon na sila i-respect sa mga Kristuhano. Nakita na ko, bisan niya na ang Diyos nagahatag og kaluoy kanila. Inyo ba na na-realize? Ano yung mga tao nga mo kontra nato tungkol kay Kristuhanon ta, nakita nato kung saan nahitabo sa ilang kinabuhi. Because our God in heaven, nag-care ka nato, nagmahal ka nato. Kabalo siya pinalay kabuki mong buhok nga gabi, nahagbo ang usa. Say, magpaalot ko, pinausab ng sitawagan ng sudlay, ang pahapay. Pero mga igsoon ko ginawang Diyos nakabalo siya iyatang gimahal o iyatang giportiktahan nga mga Kristohanon. Once nga nahimo kang Kristohanon, gusto sa Diyos that He will bless you more. Sa una sa pagka-Kristo, wa pa ka ma-save, wa kay balay, gusto sa Ginoo nga na kay balay, gusto sa Ginoo nga na kay trabaho, gusto sa Ginoo i-bless ang imong mga anak aron mahimo silang blessing sa uban. Sa kay may tabo, ang atong mga anak luoy kayo, wala ka mag-eskwela, way trabaho. Ingon ang imong parente da. Mauna, nagabaan ng santos. Nagibiyaan ng santos. Pero kung makakita sila, nga kita nga mga Kristohanon, we are blessed by God, giamo mata sa atong langit nun nga mahan, kayat ang gimahalog, nagingon siya nga kiyatang, doon ay mga good gifts, ngayang gitagana para nato. Kita sa mga tao, nagibless ta, sila, tinuod giday ng ilang Ginoo. And mahimong attractive ang gospel ngadto kanila. Na matag usa ka anak sa Dios dunay panulundon sa langit. Amen. Nalipay ba mo? Ang matag usa ka nato dunay bahin sa langit kay anak ta sa Dios. Walay tao makasulod sa langit nga dili anak sa Dios. You don't have place in heaven if you are not children of God. You need to be saved. Gusto nimo dawaton nimo si Jesus Christ kay imong maluluwas. Pasudlo nimo sa imong kinabuhi. Dawata siya og mahimo kang anak sa Dios. And you have a place in heaven. Atong basahon in 1 Peter chapter 1 verse 5. Peter, an apostle of Jesus Christ, to strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you, and peace be multiplied. Blessed be the God of the Father of the Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto lively hope. Iyatang ipakatao pag-usab, unto the lively hope of the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4. To an inheritance, ang atong panulundon, incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Ang atong inheritance sa langit, dili madunot, dili madugta, undefiled, dili mahugawan, dili mulubad. Ang among title, ang among mother title, 1929 dito sa Manila. Nakapalit kog luta dito. Ang mother title sa third owner. Unlapidated. Ito, unlapidated, no? Unlapidated. Sakto na, Sister Judith? Unlapidated. The number 1003 is, the title number is unlapidated. It means nga di nakakakuha og copy. Kay nadugta na. Nya tungod niya na, dunay gusto mo iskwat. Giingon na nga among naglaban na mo, no?
naani nga title pero unlapidated. It means dili na nimo ma-secure kay nadugta na. So doon ay gusto mo i-squat kay wala may katong kung ano maguna katulog ka title. Ama may igsoon ko sa Ginoo. Ang atong lugar sa langit undefiled. Fade it not away. Dili madugta ang mother title. Reserved in heaven to everyone of us. If you are saved, you have a title nga dito luna sa langit para nimo. The word reserved, bugat ning Apollo. Dili lang naka-title nato, doon na tayo inheritance nga incorruptible, undefiled, faded and away, reserved in heaven for us. Na pangalan nato, na reserbar para nimo, who are kept by the power of God. Kasi ang tawag is the power of God through faith and to salvation, ready to be revealed in the last time. Always ready. Ready na, inigabot nimo. Dili kay pag-abot nato ito sa langit, mo pa'y pagtukod og balay sa Ginoo para nato. Jesus Christ, nigato siya sa langit to prepare a place for us. For how many years? Dugay na kayo. Giridi na daan. Amen? Guwapo na kayo, usahay mo puyutan sa hotel. Sir, hulat lang sa sir, kay giridi pa ang room. Pero sa langit, giridi na sa Ginoo. Ato ng pasalamatan sa Ginoo. Ang Kristohanon nga di mag-faithful sa pag-alagad sa Ginoo, ungrateful siya. Why? Because number one, Jesus Christ suffered so much because of our salvation. Ya karon di ta mga lagad sa Ginoo. Ang tao nga dili niya ihatag ang bahin sa Ginoo is ungrateful. Because God is so good to us. Doon tayo luna sa langit. Ikaduha, letter B, ang atong pagkaanak sa Diyos dili mawala nato. Are you glad? Once you're saved forever. Unsa kaha kuluwas ta, unyag makapsala ta, di na sa taluwas. Wala maingon ang Bible. Ang gisulti sa Bible, tagaan tag kinabuhing dayon. Everlasting life. The word dayon, dili maputol. Diba? Naugma, imperno ka, sunod, luwas na pod, imperno na pod, luwas na pod. Wala na sa Bible. Ang atong pagkaanak sa Diyos, dili mawala nato. Once that you are saved, you are saved forever. In Hebrews chapter 6, verse 18 to 19, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, and Diyos dili sa mamakak, it is impossible to God to lie. Kita baka kunta, pero ang Diyos dili siya mamakak. We might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have an anchor of our soul, both sure and steadfast, which entereth into that within the veil. Mahigson ko sa Ginoo. Ang Diyos dili siya mamakak. Mingon ang Ginoo, if we are saved, we are saved. Ang atong paglaom sa kinabuhing dayon, anchored of the soul, natisok gyud sa atong mga kalag, di gyud malangkat diyan nimo. Amen? Are you glad? Kung unsay may tabo ning kalibutana, adto ta sa langit, aron tuiga 58 nako, tingon ko tiguang na taday. Pero mangutana kung Pastor Sudi 60 na kapin, inko mas magulang pagiday siya. Pero tanaw ko, murag tiguang na yun ko. Murag hapit na yun ang akong panahon, ang akong adlaw. How about you today? Manamaigsoon ko sa Ginoo, kining katapusan natong mga panahon sa kinabuhi, ato ning ipagamit sa Ginoo. Amen? Ang atong pag-anak sa Diyos, dili mawala nato. I'm sure that when time will come nga kuwaon sa Ginoo akong hinulaman nga kinabuhi, I'm going to heaven. Muadto ko kauban sa Diyos. Daw ang atong paglaom sa kinabuhing dayon,
Usa ka tinuod nga paglaom kay Dios dili siya mamakak. Another verse in John chapter 10, verse number 27, John chapter 10, verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Ingon ang pulong sa Diyos ang iyang mga karnero. Nagsunod kiniya, o giyang gitagaan sa kinabuhing dayon. O ingon siya, and these shall never perish. Do you understand the word never? Never. Di na gyud. Dili kay sa kanta, di na gyud mo usab, kausa na lang. Dili na gyud. Dili na gyud. Dili. Amen? Yun sa Biblia, dili na ta. Maimpirno pa. They shall never perish. And I give unto them eternal life. And these shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. The question is, kinsay naghawid sa atong kaluwasan? Who hold our salvation? The Bible says, no man is able to pluck them out of my hands. Who hold our salvation? Jesus Christ. Dili kita, kay ko'y kita naghawid sa atong kaluwasan, pwede ta lang kawaton sa yawa. But the good news is, it is the Lord Jesus Christ who hold our salvation. Not only Jesus Christ and the hands of the Father. Duha na sila nagawid. Jesus Christ and God the Father. And God, Jesus Christ, He made a very strong statement, and He said, and I gave unto them eternal life, they shall never perish, and neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Wala na gyoy makalangkat nato sa atong kaluwasan. Once you are saved forever. That's a very strong word of the Bible. I thank God nga ako naluwas. Walay makakuha sa akong kaluwasan. Walay bisan kinsa nga tao, kinsa nga binuhat nga makalangkat sa akong kaluwasan. I'm sure I'm going to heaven. I have a place in heaven reserved for me when I'm going to die. Kung mamatay ko, ayaw na mo pagilak-hilak des minteryo, kay wala na ko diya. Tuwa ko sa langit, kuyog sa Ginoo. Usahay ko na'y Kristohanon mamatay, maingon ta, kaluoy ni Kuan. Kita mo'y luoy, kay igang diris atong lugar. Gubat lang Rusya. Di sila luoy, nga naman, they have a place in heaven reserved for them. Number 2. Una, son. Number 2, steward. In 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the thing that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to be a faithful man who shall able to teach also. Now, kita nga mga Kristohanon, tiniyalan ta sa Diyos. The word faithful man, it described to a steward, right? Kung steward ka, you could be unfaithful steward or a faithful steward. Tanan natong kwarta gikan na sa Ginoo. We are a steward of God. Tanang butang nga gipiyal sa Ginoo, we are a steward of God. Tanang sakyanan nga naa nimo, nakay bike, motor, auto, iyahan na sa Ginoo. You are only a steward of God. Ikadi naunsa sa Ginoo bago na pastor, ako ba'y nagpalitan na? Unya, kung mamatay ka, di gini maimo na. Unay usa ka Kristohano ningon siya sa buhol sa aho ni nga yuta. Naunsa biya si pastor, maingon siya sa Ginoo ni nga aho man ni nga yuta.
aho na nga baka. Ngano niingon mga pastor nga sa Ginoo na? Kay aron lang mangayog bahin ang simbahan. Suko siya, basta wakatingog ang pastor eh. Nagdaot man siya, katiguang nagod, si 22 na edad. Tawag niya pastor, ingon siya, tinuod gini pastor, dili gini aho. Kay mamatay naman ko, mabilin man ako ni. Dili oy, mamatay ta, wag itay madabi sa piso. O ba sa pilay na dala ni Henry C. sa diyang namatay siya, zero. Bisag piso, why nadala si Henry C. Wag yun. Bisag sa nina, wag yun siya nadala. Only his soul. Wa sa kadawat ni Jesus Christ as his Lord and Savior, he lost everything. He will die in hell. He suffered in hell forever and ever. Pero natong mga Kristiyano, thank God that we are saved. We are a steward of God. Amen? Gusto sa Diyos, everything na nato atong gamiton para sa buluhaton sa Ginoo. Be a faithful man, meaning be a faithful steward. Gusto sa Diyos nga mahimutang maayo nga pinialan. And 1 Corinthians chapter 4 verse number 2, moreover it requires to steward that a man be found faithful. Kung saan nga ma-faithful tang steward? Use what you have for the Lord. Kung nakay bago nga sakyanan, gamitan na makadala kag bisita. Amen? Doon na sa ka-pastor, the first time, now ay titabangan ako siya na makapalit siya sakyanan. Ewan siya sa Brad, maningkamot siya nga, kaning sakyanan na, makadanig bisita para malipay ang Ginoo. How about your businesses? You are a steward of God. God wants you that through your business, makadakag kalag sa tilan sa Ginoo. Salamat ko sa mga Kristohanon na inyong ipasimba ang inyong mga workers. Salamat ko nga na-desire mo nga doon na may bunga. If God give you a helper sa inyong balay, you are a steward of that helper. God desires that you share them the gospel and disciple them. Ang atong mga anak, steward ta sa Ginoo. Ang atong kanatong mga anak, piniyalan, gipiyal na sa Ginoo nato. Dapat sa gagmay pa sila, sa mga bata pa sila, train them to serve God. Train them to give an offering. Train them to offer a service in the church. Salamat ko, doon ay mga bata, manganta sila. Amen. Praise God. Doon ay mga maghawid sa microphone sila, magtarong, maigsoon ko sa Ginoo. Salamat sa inyong mga parents. That's the way we train our children. Ang atong mga anak, dapat trainingon nato sila to read the Bible, to pray. If they have problems, nga ilang una duulan, ang Diyos. Mayroon sila pa, gusto kong palit pangayo sa Ginoo. Anak, not all the times nga ako'y mo palit sa imong gikinahanglan. But there is God in heaven who can answer your prayer. Sa padugay magunang Ginoo, may ka kay mo palit dayon. Anak, kung ang Ginoo dili tanang panahon, kuyog ko nimo. Abot ang panahon nga wala nako. Dapat matrain ka sa pagtawag sa Ginoo. Now, gipiyalan ta sa Dios sa maayong balita, gisugot ta sa Dios sa pag-agsulti, sa pagmantala sa maayong balita. Og Romans chapter 1 verse 14 to 16. Romans chapter 1 verse 14 to 16. Ano basahon? I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you, that at Rome, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every man that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Sa Apostol Pablo, utangan siya. Dili ni pala utang sa Apostol Pablo og kwarta. Mga Kristohanon, kung mahimo, maglikay tag utang-utang nga, bisag gagmay lang butang nga, di na kay gikinahanglan. Amen? Doon na sa kasimbahan nagubot tungod sa utang. Dili sa atong church, mas maayo siguro kung naay mangutang ninyo nga membro,
Tawagin niyo si pastor, Pastor, angayan ba na ako ni pautangon? Kay kanang utang, makagubot na eh. Kung mga tao mo, ani di, kay mangutang lang. Basig pautangon ko ni Brad, kay kuana. Ya, kung na'y magpautang ninyo, ampo sa mo. Ayaw dayon po pabaylo. Kay basig pagdili makabayad, ma-discourage ka. Gamito na sa yawa nga di nakaganahan mo simba kay makita ni mong nawong kautang na ko na si Kuan wa makubayari. Now, dili gid maayo nga ang mga Kristohanon magutang-utang ta ato lang tabangan kun ni nakalisod-lisod. Amen. Dapat first of all, dapat ni pastor mo daritso. No? Amen ba? Aron ma-assist nato og ayan magyud siya tabangan. Amen. Namata diri mga membro nga nay mga tindahan, ayaw mo ka ikog pagsulti. Nga ingon ra ba si pastor sister nga Brad nga bumalik sa kadito, adi sir ka nako pautangon. Mangutang niya, tanga ko sister niya, maikog ka kay kauban naman ako ni simbahan. No, ipadiskarga lang na, balikan lang ako sunod simana niya, wa na kabayari. Murag nalimot na sa siyang utang. Mga Kristohanon, dapat mo bayad sa utang. Amen? Kay, pagtagbo ninyo, ang nakautang niya, wa ko'y utang. Ang giutangan, wa gyud kalimot. Kay kanang utangan, kanang nagpautang, di magina makalimot sa utang. O mo kabalo, gilista mo anas kalendaryo. Sa una dito among silingan sa Mr. Santos, akong nabasahan, nagpalit ko, doon ako ipalit, baptist, duha ka basiyo, wa giuli. Basta gitawag na ko, kami ragoy baptist ito. Oy, kamoy hula mataop. Siya, boss, nanin siya, nag-inom sila kok, wa giuli. Sa ka baptist, gibutang baptist. Wala giuli, basiyo. Wala, basiyo raga ito. Labaw, nag-unbeliever inyong utangan, gibutag baptist, wala mo bayad, tos kalendaryo. Hindi katos balay, mabasahan. Gibutang inyong ngalan. Maigsoon ko sa Ginoo, dili ka na kabubuton sa Ginoo. Amen? Yung balita Christian, we are debtor sa atong mga kaila. Utangan ta sa mga tao tanan nga wa pa nato masuginlay sa mayong balita. Makabayad na ta sa atong utang kung ato silang masuginlan sa mayong balita. Mudawat sila og dili, at least nakabayad ta. Di na ta paninglan nila, di na mabot ang panahon nga dito lisukon ta nila ngano nga wa nato sila suginli sa mayong balita. O nya naganto sila sa linaw ang kalayo. Kami ni Jima doon na may kaila dito sa Manila, usahay mo suggest siya kasi magkuha na mo sa airport, maghatod na ako. Pag naanami sa Santa Rosa, grabe ang dadon nga, usa ka basket, dadong prutas, tuwa dito. But I'm very careful sa iya because I know nga, leader siya sa Katoliko nga simbahan, nasa'y programa sa TV, sana yung about ni Maria. So, ayun ko, James, let's pray. Kini sila mo daw makita sa itong testimony and we share the gospel. Usay mo yun sa pastor doon, ayaw na lang pag-hotel sa Manila, pastor, nako'y kondo dito. Akong yadtong iyang kondo, nindot kayo, murag 5-star hotel. Sa tanang kondo nga akong yadtuan, sa Singapore o diya sa Manila, katuloy may pinaka-nindot nga kondo nga akong nakita. Sa gianan palang daanan ay mga bulak nga mga garden nga imong makita. Iko, ma'am, buwa ko kitag kondo, pareha ni kagwapo. Pero usay, mangutana siya, usay mo, share ko niya gamay, pero I'm very, nagduwa-duha pa ko, kanus agyug ko, pasultihon sa Ginoo. By the time nga, nikuyog sa namo, and then we sat down sa saka snack center, and ang akong unahon, akong ginan si Jim atong hulaton nga, kining banag asawa, magbulag sila,
And kay kung naa silang duha, basig malain ang usa, mulalis nato. But silang duha nang utanan ako about our faith, and I shared them the gospel. And last week, they accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Pwede ko sila, Pastor, gusto mo simba, amen? Pwede ko, wala mong rabang meeting place dito, ma'am, kay barong-barong ra. Isa, pwede na problema, Pastor. Tsaka nang mubali ka, Pastor, naa ka dito, ikaw muwali, gusto ko nga musimba ko. Mga igsoon ko sa Ginoo, importante kayo ang atong testimonyo. Amen? That first, they will see and they will be blessed sa atong kinabuhi. Aron, makita nila si Jesus Christ. Daghang butang ang gi-offer nako. Pastor, you will stay my condo. Pastor, sa ako kang balay matulog. Pastor, pwede ka na ko pahulmon og sakyanan. But they decline it because I always pray for them na masave sila. I don't want nga mapandol sila nako. Usay kumukaon may pipila kay gayon sa imo bayad sa among gikaon, but most of the time in Kuros ako lang mo bayad. Siya no, Pastor, bisita ka namo in kuno. Para di siya ma-open. Para lahi iyang pagtanaw natong wala ko sa gigamit. O daghang butang ayang gi-offer nako, offer ko niya driver o unsa, mato ka sa Pastor, kuyugan ka namo in kuno. Why? Because I want them makita nila si Christ sa akong kinabuhi. Maigsoon ko sa Ginoo, utangan ta sa atong mga minahal sa kinabuhi nga wa maluwas. Utangan ta sa atong mga parente nga wa pa nato masuginli sa maayong balita. Kaimpas na ta sa atong utang. Kung atong isulti nila ang maayong balita. Letter B, gipiyalan ta sa Dios sa tanang butang nga atong nadawat. Every good gift is from above. Kung faithful ta sa gamay, kasaligan ta sa Dios sa dako nga mga butang. Atong tanawon diri katapusan nga verse, aton ni padayonon din sa sunod, no? Sa Luke chapter 19, Luke chapter 19 and verse number 17. And he said unto him, Will thou, good servant, because thou hast been faithful in very little, have thou authority over 10 cities. Gingnan sa Ginoo. Insya kay kasaligan ka sa gamay, padumanlaon ka nako sa 10 cities. Can you imagine? Kay nakita sa iyang agalon nga kasaligan siya sa mga talento nga iyang gihatag. Gipadumala siya og napulo ka syudad. What is the principle of that? Kung kasaligan ka, kung unsay naa nimo karon, God will entrust you sa unahan sa dagkong mga butang. Ang problema lang atong unahuna, kasaligan ta kung naa na tay auto, kung naa na tay dako nga negosyo. Kaya atong ginahuna nga wala gitan-aw sa Dios giunsa nimo pagdumala kung unsay naa nimo karon. Right? Ang prinsipyo sa Dios, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako. But before ang Diyos mo salig nimo sa mga dagkong mga butang, iya kang tanawon kung kasaligan baka unsay naa nimo karon. O saay magunahon nata, Pastor Ray, daghang kong mangutana ingon ko, if God will give you 10 million, can you promise to God that you will give the half of 10 million? Tanan mo, yes, Pastor, yes. I can give kay wa pa man. Igid mo to ang Ginoo kung na kay 100, unya mo gihatag ang 50 sa offering. Ay 50 ra man ni. Pagkasayon ihatag sa 50 ka sa 5 million. Ay man sayon. Sayon ihatag ng 50 oy. Kung di ka maglisod kag hatag sa imong 50, di ka kahatag sa imong 5 million, right? God will give you 100, 200, kasaligan ka, 300, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000, 500,000, dili ang Ginoo, mudarit sug hatag dayon.
Tanawon sa Ginoo kung kasaligan ta. Christian, we are steward of God. Amen? We are steward of the gospel. Let's share the gospel sa mga tao nga wa pa nato gisugilo ng maayong balita. And we are steward of everything what we have. Every good gift is from above. Gikan na sa Ginoo. Sa Ginoo na. Unya ang Ginoo gusto siya mudugang niya na kung kasaligan ka. Mga bata, kung gusto mo i-bless mo sa Ginoo, kanang inyong allowances nga gihatag sa inyong mga ginikanan, kuhain ang inyong offering. Ha? Naminaw mo? Oy? Shh. Wa maminaw. We are a steward of God. Amen? Piniyalanta sa Diyos o kung kapiyalanta sa Ginoo. Ako nagtuo ko, daghang kong mga butang pa nga akong ipangayo sa Ginoo, but I feel that I am old. O yan si Jima, di na pwede. Kung bahala na sa akong mga anak if they will continue. O sa akong gidamgo sa buluwaton sa Ginoo, sa negosyo, para sa ngalan sa Ginoo. But I feel that I am old. Ingon ang doktor, pastor, akong doktor sa Cebu, si Doktora Masungsong, pastor, lahi na ang imong trabaho karon. Digay ka mo undang. Dali gyud ka, mamatay. Para man maigsoon ko sa Ginoo, slow nga naapa ko nining kalibutana, I want to na mahimo kong good steward of God. Sa church, as a pastor, as a businessman, as a father, as a president sa SLB. Why? Because we are a steward of God. Gamiton ka sa Dios bisan sa gamay nga oportunidad karon, gamay nga butang nga gipiyal sa Ginoo nimo. Be a good steward. Kung estudyante ka, be faithful sa pagka-estudyante nimo diha sa Ginoo. Pagtuon, di mag-late, buhata ang mga assignment. Una kay tulo ka baboy, duha ka manok, be faithful. Nga makita sa Ginoo nga gitarong nimo, na ka nagtrabaho ka, be faithful sa Ginoo. Work hard and be honest. Nga makita si Kristo sa imong kinabuhi. Kung unbeliever ang imong amo, i-pray nga maluwas siya. Nga makita ka sa imong amo, nga makita niya si Kristo sa imong kinabuhi. Nga the Holy Spirit will work through him, binagi sa imong kinabuhi, gamiton ka sa Holy Spirit nga makakita siya sa kalainan. O sa imong balay karon, o pastor, mora niya akong kabtangan, magsugo diha ang panalangin sa Ginoo. Be faithful what you have today, and God will bless your future, your tomorrow. Sa unahan, dugangan na sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong. Salamat, Ginoo, ang imong pulong kompleto. Nagtudlo ka namo, O God, to be faithful, to be a good steward. As your children, O God, nag-desire ka to bless us. Panalangini ang imong makaanakan, Ginoo, nga kami mahimong buutan nga mga anak na magsunod sa imong pulong as imong amahan, ang among amahan. Lord, i-bless ang imong makaanakan. Panalangini ang matag sa namo. In Jesus' name I pray. Amen.